Yan, isa na pong magandang araw po sa ating lahat katambayan. Napakainit po ng panahon ngayon dito sa Jensan. Umpisa na po talaga ng El Nino. So may mga bagong sisiw po tayo dito ngayon. Titingnan natin yung mga sisiw po na nanghihina po last time. So yung ibang sisiw natin, no? Hingal ng hingal. So pag ganyan po, pwede nyo po patayin yung ilaw para hindi po masobrahan. Gaya po niya, no? Baka mamatay yung isa doon sa gilid. Dito titingnan natin. Hingal, papatayin natin yung ilaw kasi sobrang init na po pag ganyan. Time to relax na naman po, makatulog ng maayos sila. At meron din tayo dito sa gilid. Tinulong natin. I-deliver po natin yan sa Digos City. 200 heads po yung ating i-deliver. Bagong pisa natin nandito po. Yan. Lulusog. May mga ano pa tayo dito sa ating hatcher. Titingnan natin kung may madagdag pa po. Madami talagang walang napisa. Ganun talaga. Yan mga katambayan, may bisita pala tayo galing Banga, South Cotabato. Yan si Sir Ramil at yung mga kasama niya po. Salamat sa kanila. Bibili sa atin ng mga sisiw. Yan yung kinuha nila sa atin, nasa 100. Salamat kay Sir Ramil. Galing pang Banga. So katambayan, nagbigay din po tayo ng ating vitamins Intenso Plus po, electrolyte sa ating mga kaibigan. Oo, sakon na lang. Doon na lang. Ano ka sila? Ano sila? Puri mo din Ito bakit na matinag ko? Oo. Out po. Dali lang. Ate Gwen. Oo. Dali lang. So yan katambayan, napakabilis pong ibenta ng ating mga sisiw. So ngayong bagong taon, nakabenta po tayo agad ng nasa 100 heads. So ngayong week lang po. So pasalamat tayo sa ating mga kaibigan na nagtiwala din po sa atin. Si Sir Ramil na galing pa pong Banga, South Cotabato. Sir, maraming salamat. At yung order niya po sa atin nasa 100 heads, 10,000 na po yun. Yun nga, yung ating order naman po, yung binigay natin sa kanya ay last month pa po yun na order. Kumbaga nag-ask lang po tayo ng down payment po para sigurado na hindi po tayo matakbuhan ng ating mga customer. Yung ating mga shop buyer talaga pag bibili, willing to wait, magda-down payment po yan. Kung maghingi po tayo, magbibigay po talaga yan. So sa atin po, kung paano po tayo naging successful po sa pagmamanok, nung umpisa po kung yung mga dapat natin gawin kung tayo magsisimula po sa pagmamanok, alamin po talaga natin kung ano po yung alagaan po natin ng manok, native ba or heritage chicken. Sa ngayon po, heritage chicken yung pinakamabenta, yun yung malaki yung kita. So kung kayo po mag-alaga ng heritage chickens, alamin nyo po yung pinakamabenta talaga sa lahat. Para sa akin, Rhode Island Red po yung pinakamabenta po sa atin, pinakasikat po na heritage chickens. So sa pag-alaga ng manok ngayon, sinasuggest po sa inyo na Rhode Island Red yung number 1. Minsan yung Decal Brown at yung Black Astrolop, yan yung tatlong na pinakamabenta. So pwede po na isa po dyan yung pagpilian nyo pong alagaan, o pwede din po yung tatlo. Ipagsama nyo po, walang problema po yan. Kikita ka po talaga. So sa pag-umpisa po, dapat kung tayo po ay walang experience, para sa akin magsimula po kayo sa sisiw. Sa akin po, nagsimula po ako sa sisiw po. 20 lang po yung aking sinimulan. So hindi po kailangan na marami agad yung ating bilhin. Depende din po yan sa budget nyo po. Kung konti lang po, o yung budget nyo po ay sapat lang, pwedeng 20, pwedeng 30. So yan, ang simulan nyo po sisiw. Para sa ganun, alam nyo din po kung paano mag-alaga ng sisiw po sa mga heritage. Napakasensitibo po yan. So kailangan nyo po na may magandang kulungan, magandang pailaw, magandang pagkain, magandang vitamins, magandang antibacterial, para sa ganun po ay makasurvive at lumaki
ng malusog at makapag-produce ng mga itlog na pwede nyo pong ipa-incubate kung wala tayong incubator, lalo na po sa mga konti na nagpurunan, wala pang incubator. Pwede tayong gumamit po ng little chicken kung meron tayo, palindiman natin yung itlog. Kung may pabo tayo, pwede rin pong palindiman sa pabo. Kung may pato po tayo, pwede rin pong palindiman sa kanila. Kung kaya po natin magpa-incubate po ng 10 pesos per egg, na ngayon po ay yan ang hiningi sa mga hatchery po, na kung tayo po ay magpapa-incubate, magbayad po tayo. So pwede po natin gawin po yan, kasi lahat ng mga binanggit ko po, ginawa ko po yan nung lumaki na yung ating healthy chickens po. Nakapag-produce tayo ng sisiyo, pakunti-kunti binibenta po natin, at yun yung kita po natin, yun po yung aking ginamit na pambili po ng incubator po na 120 capacity. So yan po yung ating unang invest po sa pagmamanok. Pinaka-importante kasi yung incubator sa healthy chickens, kasi yung ating incubator, pwede po tayo makapagpapisa ng sabay-sabay, ibenta natin ng sabay-sabay yung ating mga sisiyo pag may order po tayo. So dapat po talaga pag mag-alaga din po tayo, ay simulan natin sa maliit. Dapat mahilig tayo mag-alaga ng manok o ng hayop. Hindi po yung pera lang po yung isipin po natin, kasi hindi tayo magiging successful po niyan. Ang pag-alaga ng hayop po, dapat may pagmamahal ka po talaga, dapat may concern ka po talaga sa iyong mga hayop, sa iyong mga alaga, para sa ganun ay mahalin ka rin ng iyong mga alaga po, balikan kanila gamit po yung pag-produce ng magandang itlog at magandang sisiw. So ganun po tayo. So madami tayong pagdadaanan po pag nag-alaga po tayo ng manok. So kumbaga, kung mag-alaga po tayo o mag-negosyo po tayo ng ganito, kunti lang yung ating sisimulan. Ano lang po, kumbaga yung sa atin, nag-eksperimento lang yung ating healthy chickens kasi dati native naman talaga, nakita natin na may potential. So yun po yung ating ginawa motivation para magparami. So kumikita tayo, dapat talaga pag nag-alaga po tayo, yung kaya lang po, kung sakaling hindi mag-click, pwede tayo mag-start. Kung sakaling mag-click, gaya po ng aking eksperimento na nagparami tayo ng healthy chickens, kumita tayo doon. Yun po yung aking ginamit na magparami po tayo, bumili tayo ng ibang lahi, para sa ganon ay kung may maghanap ay may bigay din po tayo. Dapat madiskarte din po tayo kung gusto natin makatipid. Pwede tayong magtanim ng mga azola, may magparami ng azola, magtanim ng Madrid agua. Pwede tayo kumuha ng gulay sa palengke, na lahat po ay ginawa po natin para makatipid, lalo na po kung punti pa lang yung kinikita po natin. Dapat magtipid po tayo hanggang sa maging kilala po tayo sa pagbebenta ng mga manok. Doon po pwede na tayo mag-feeds. Kung sa akin ngayon, pwede tayo mag-feeds, pwede din po tayo mag-organic, mga ganong diskarte po. Marami po talagang pwedeng gawin para makatipid po sa pag-alaga po ng mga manok. Ngayong 2024, napakarami pong order sa atin. Sisiyo nga lang, meron na tayong 400 po na heads na order sa atin. At sa susunod na araw, di-deliver na naman po tayo ng sisiyo po sa Digo City. At para sa akin po, kung kayo po ay may healthy chickens, mas maganda na sisiyo lang po yung produce niyo po, o kumbaga sisiyo wag niyo papalakihin kung hindi po kayang budgetan o kayang sustentuhan. Kasi pag nagkataon din nyo kaya, malanganin talaga kayo sa budget, malakihan kayo ng gastos, baka malugi pa kayo. Kaya kung ako sa inyo, kung ano po yung kaya lang pong i-produce din po ng inyong mga manok na sisiyo, yun lang din po yung i-produce niyo po, para sa ganun ay konti lang yung magagastos niyo po. Kumbaga kung 50 lang po yung kayang i-produce niyo po sa isang buwan o 100, ayun lang po yung talaga yung limit niyo po. Yung itlog pwede nyo pong ibenta na fertilize, marami pong bumibili niyan. O di kaya pwede nyo yung eatable eggs kung sa tingin nyo po. Pero kung ako sa dati, kasi yung pinoproduce ko lang po sa isang buwan ay nasa 100 lang po talaga. Yung natitirang itlog, yan yung binibenta ko po. Pero sa inyo po na nagsisimula, dapat mag-set kayo ng ilang heads yung kaya nyo pong i-produce. Yun yung discarte ko po. Dapat ganun yung mindset po natin. Yan na po ngayong araw. Salamat po pala sa mga nanood po nating mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider niyo po na subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page. Malaking tulong po yan
Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at atin sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Rixley Montaño Anota. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!